Grabe, ang lapit na pala ng finals. Ang dami ko pang mga paper na kailangan tapusin. Ay, kailangan ko na talaga magmadali. Tingnan mo. Uy, te. Nagawa mo na ba yung part mo? Dito ha, may file doon sa GC natin. Isasend mo na lang doon kapag tapos ka na. Tsaka yung yung PowerPoint presentation. Kapag tapos ka na dyan, pakilagay na din doon sa file. Pwede samahan mo din ng konting bilis, no? Tapos na kasi ako sa part ko eh. Mga last week pa. Teka lang ha, isa-isa lang, mahina kasi yung kalaban sa sumpal kasi hindi ko lang. Alam niyo, what if tulungan niyo na lang ako? Ah, sige. Sige na. Ayan, ganyan dapat. Ano oras? Eh, 11 PM na. Nagtatampa na kayo. Sige, una lang kami. Punta kami sa Bella Go lang. Sa-chat na lang sa GC kapag may kailangan ka sa amin. Bilisan na lang din namin para makabalik kami dito. Sige mga be. Ito muna ako, promise ako. Alis na kami. Alis na kami. Bye. Ingat sila sa inyo. Sorry po kuya. Tatanong ko lang po. Saan po kaya tong lugar na to? Ipagpauminin mo binibini, ngunit hindi ko rin mawari kung saan lupalop ng mundo ang lugar na ito. Wait, si Miguel Malvar, di ba? Paano ka napunta dito? Wait, nanaginip ba ako? At ako'y iyong kinurot gayong wala pa tayong pagkakakilanlan. Go. Oo, ako nga si General Miguel Malvar. Anong iyong ngalan binibini? Ang pangalan ko po ay Precious at isa lamang po ako estudyante. Pero, since panaginip naman po po, pwede po bang mag-modern Tagalog tayo? Panaginip ha? Pero bakit parang totoo naman ang lahat? Hindi ko rin po alam eh. Pero, basta mahirap kasi paliwanag, tara na lang sa loob. Good morning po, General. Good morning, Binibini. Welcome sa ating museo. Ako po si Dana, ang magiging tour guide nyo dito sa museo ni Miguel Malvar. Pasok po tayo. Sa panahong iyon, ang Batangas ay kilala bilang isang maunlad na lalawigan dahil sa pagsigla ng agrikultura. Ang mga Batanggenyo ay nagtatanim ng mga produktong pang-export tulad ng kape, tubo at bulak na siyang nagbibigay ng malaking ambag sa ekonomiya ng lalawigan. Ngunit, higit sa kabuhayan, makikita rin sa panahong ito ang kultura at panitikan ng mga Batanggenyo na nagpapakita ng kanilang mga pagpapahalaga at pagkakakilanlan. Sa kanilang mga awit, tula, pugtong at saliwikain, pinahayag nila ang mga katangian ng kasipagan, paggalang, relihiyosidad at pagmamahal sa pamilya. Sa panahong ito rin lumitaw ang mga dakilang Batanggenyo gaya ni General Miguel Malvar na patunay ng tapang at pagmamahal sa bayan na likas sa mga taga-Batangas. Sa kabuuan, ang ika-19 siglo ay panahon ng pag-unlad, pagkakakilanlan at kabayanihan para sa Batangas. Pinakita ng mga Batanggenyo na sa pamamagitan ng sipag, kultura at diwa ng pagmamahal sa bayan, kayang makamit ang tunay na pagbabago. Ngayon naman po ay dadako tayo dito sa Batangas during the war against the United States. What's up, Cyclists? So ngayon nandito kami sa museo ni Miguel Malvar. Nandito anong ginagawa nila? Nag-vlog lang yun, parang video diary. Habang nag-iikot dito sa museum. Kasi ganun na yung modern way kung paano mag-share ng information sa iba. Para mag-sakap yung part ng museum. Okay na muna siguro tayo dito. Ayoko na munang malaman yung mga bagay na hindi pa nangyayari. Ganito pala kami noon sa digmaan. Parang bago sa akin kahit sarili ko ito. Noong 1899, sumiklab ang digmaan laban sa mga Amerikano at ang Batangas ang naging sentro ng pakikipaglaban.
Ginamit namin ang mga kabundukan, ilog at mga kalsada para sa guerrilla warfare, kahit humina na ang aming pwersa sa sunod-sunod na labanan. Nakikita ko ang mga mukha ng aking mga kasama. Sa bawat litrato, ang determinasyon at sakripisyo nila, hindi namin iniwan ang isa't isa. Gumamit ang mga Amerikano ng counterinsurgency, paghihiwalay sa mga lugar ng guerrilla, pagtatayo ng zones of protection para sa mga sibilyan, kontrol sa pagkain at supply, at pagpapadala ng mga tropa para limitahan ang aming galaw. Maraming bukirin ang nasira, maraming pamilya ang nagdusa, at marami sa aking mga kababayan ang naipit sa digmaan. Kahit nahuli na si Aguinaldo noong Marso 1901, nanatili kaming matatag. Sa bawat laban, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad sa aking mga kamay. Hindi ito simpleng digmaan. Ito ay laban para sa mga kalayaan at dignidad ng mga Batanggenyo. Hanggang sa huli, napilitan akong sumuko noong Abril 16, 1902 dahil sa hirap ng aking mga kababayan. Pero ang Batangas ay nanatiling simbolo ng tibay, sakripisyo, at hindi matitinag na kalooban ng mga tao. Oo, bawat hakbang namin noon ay puno ng panganib, pero bawat tagumpay, gaano man kaliit, ay nagbigay pag-asa. Nakikita ko sa mga larawang ito ang mukha ng aking mga kasama, ang kanilang tapang at dedikasyon. Ito ang diwa ng Batanggenyo. Malvar as a family man and a revolutionary. Meron din pala dito na tungkol sa personal ko na buhay. Based lang dun sa mga na-research ko na kahit mayaman at naging general, ay pinipili niya pa rin na mag-stick sa family values niya. And ang pagkakaalam ko nga na bukod sa magaling siya na general, ay magsasaka din siya. Nagagawa na alagaan yung pamilya niya habang nakikipagyera sa Amerika. Wow! Talk about work-life balance. Nakakainggit nga kasi konti na lang yung mga ganitong lalaki na hindi iiwan yung pamilya kahit gaano kahirap yung sitwasyon na meron. Hay, di ko lang alam kung carry ko yung 30 na anak tapos mawawala yung dalawa. Ibang klase ka talaga, General. Ibang klase din at swerte ng asawa niya na si Paula Maloles. Ay, wait. Last na. May gusto ko pakita sa'yo. Sana pagdating ng panahon, hindi makalimutan ng mga Pilipino ang mga sakripisyo namin para sa bayan. Huwag kang mag-alala. Pinag-aaralan ka pa rin naman namin sa eskwelahan Tsaka, ako ba, hindi kita makakalimutan siya. Sige sabi mo Ay, wait. Tara magpa-picture. Miss, okay lang po ba na magpa-picture kami sa inyo? Wala, sure. Sige, saan ba dahil? Okay lang po ba dito? Wait, 2, 1. Miss, ito na po yung picture niyo. Pwede patingin ako, ate. Precious, tingnan mo kasi nung nakita namin, si Steve yung walang ambago. So ano na? Ano na Ay, balita? naku. Nakita namin sa 7-Eleven, nakatambay. Parang hindi tambak ang gawain. Hindi, naghahanap lang ako ng inspirasyon na pwedeng mailagay sa ating research. Pakipot ka pa. Patira ng gising. Anyways, tingnan niyo, tapos ko na yung PPT natin, tsaka yung paper natin. Tsaka may kwento din pala ako sa inyo. Medyo weird yung panaginip ko kanina. Sir, ma'am, closing na po kami. Hindi na po umalis. Oh my gosh, mag-AM na
pala guys. Ano pa ka pa? Tayo magpakapon tayo. Kayo pa Kaya tayo. nga, kaya nga bumalik kami dito eh. Nakalimutan Tako, ko pupunta ka na. lang dito tapos alis na kagad. Tana. Let's go guys. Tana guys. Kakain na tayo. Tara, kain na. Tayo kumain. Wow! Wow! Okay lang yan. Okay lang yan. Good afternoon po, ma'am. Thank you po sa pagtanggap sa aming munting panayam para po sa aming project. So, first and foremost po, ma'am, can you introduce yourself po and what's your position po dito po sa Museo ni Miguel Malvar? Ako si Ayesha Apostol, ang officer in charge ng Museo ni Miguel Malvar. Ayun po. So, may dalawa po kaming katanungan para po sa project po namin. So, first question po. As one of the admins of Museo ni Miguel Malvar, how important do you think museums are in today's world? Very important siya kasi yung museum, siya yung nagsisafekeep ng mga gamit from the past. At ngayon kasi, ang museum, hindi lang yun yung role niya. Very dynamic na yung role ng museum sa present time kasi aside from safekeeping yung mga important artifacts, we also conduct mga tours. So yung museum, nagiging area din for dialogue, community engagement. Tapos we also conduct public programs, mga activities siya na like for example, lectures, workshops, heritage appreciation activities para mas ma-educate yung mga tao on history and culture, especially kung sa Santo Tomas, anything related to Miguel Malvar. So, yun nga, kagaya naman nabanggit ko, aside from pagsa-safekeep ng mga objects of the past, museum ngayon ay dynamic na yung role na ini-involve yung community kung saan nandun yung museum. Thank you po, ma'am. Next for our second question po is, kung buhay po ngayon si Miguel Malvar, ano po kaya magiging reaksyon niya sa estado ng Batangas at ng Pilipinas knowing na pinaglaban po niya, isa po siya sa naglaban ng kalayaan natin? Siguro una, matutuwa siya kasi up to now, free pa rin naman tayo. Siguro mas siguro magko-comment siya in terms of agriculture kasi marami na sa areas ng Batangas, especially ng Santo Tomas. Dati kasi maraming agricultural land dito, pero yung karamihan ngayon ay napo-convert na into like residential areas or mga commercial areas. Tapos, siguro sa kabataan, magiging proud siya kasi karamihan sa mga millennial, Gen Z, yan, very vocal sila at nakikialam sa mga issues na related sa politics, socio-economics, so nakikialam yung ating mga Gen Z at bukas yung kanilang kamalayan in terms of important matters relevant to the country. Pero at the same time, madidisappoint din siguro siya kasi ngayon ang daming issues regarding corruption na yung mga dapat hindi ginagawa ng mga leaders na meron tayo ngayon. At sana, yun nga, in a way, gawin nilang model yung mga bayani na nagbuwis ng buhay for all of us. All in all, yun ang aking tingin na kung ako si Malvar at buhay siya ngayon, ganun siguro yung magiging reaction niya. Thank you so much, ma'am, for accepting our interview po. So, thank you.